Welcome sa unang Domingo sa bulan sa Marso. And sa kini nga bulan naa na pod kitay bag-ong series sa tema sa ato ang sermon ug mao kini ang mga linya ng buhay. The words we say, the truth God speak. And when we say mga linya ng buhay, wala lang nato kini gina-istorya, wala lang nato kini gina-express sa ato ang kaugalingon, apan nahimo na pod kining parte sa ato ang kinabuhi matag adlaw. Kini nga mga expression, short ra jud kaayo kini nga mga phrases, but they are very powerful tungod mao kini ang muhulmas sa atong hunahuna, sa ato ang kasing-kasing o sa ato ang kinabuhi. Today, usa sa mga linya na atong pagahisgutan mao kining tao lang ako ngunit tinawag ng Dios. Tao lang ako ngunit tinawag ng Diyos. And when we say tao lang ako, almost every one of us has heard this statement. Ang uban sa atoa kining ginahimong expression. Kanunay nato kini madungog diha sa ato ang conversation, sa atong trabaho, diha sa ato ang panimalay, ni bisan gani sa sulod simbahan. Nayusa ka amahan tungod sa grabe niyang kasuko sa iyahang anak tungod kay nagpabadlong. Grabe ang iyahang kainit sa iyahang ulo. Iyahang gikasab-an ang iyahang anak og taman-taman og unya miingon, pasaylua lang jud ko, unsaon tao lang. Naapod na isa ka inahan nga tungod sa grabe sa iyahang responsibilidad, sa iyahang panimalay, grabe ang responsibilidad sa iyahang trabaho, ug unya pag uli nagkayamukat pang panimalay, niundang og ampo, ug unya miingon, saon man kay tao raman ko. Niya pod ang anak nga grabe kabadlungon, perminti na lang masipyat, kanunay na lang magpabadlong, o unya ni conclude na sa iyang huna-huna, diri ra jud ko kutob, unsaon man, taho ra jud ko. Kita nga mga Filipinos, kung muingon gayud kita og tao lang ako, especially kung moatubang na kitag mga struggles, mga failures, mga problemas sa kinabuhi. Ato kining gina-mention because we commit mistakes. We say this because we feel hopeless. We say this tungod usahay tan-aw nato nga murag wa na joy kaugmaon. We say this when we look at our own capacity and realize nga dili pa jud ay kutob. We say this after trying to fix things on our own, using our own strength, our own wisdom, and our own effort. At yes, at the end of the day, ma-fail gihapon kita. Og sa mga panahon nga muingon na gani tag tao lang ako, ato ara jud gina-express nga naa kitay mga kakulangon. Yes, tama man na. We are human, we are limited, we get tired, and we fall. But we need also to be very careful with that. Because instead of leading us to cry out to the Lord, Hinuon nagatulak kini kanato nga magpabilin kita sa kung unsa kita. We look at our own capacity instead of God's power. We focus on our own weakness instead of His strength. We measure our future by our failure instead of His promises. And when we say, tao lang ako, we begin to think, nga wa na jud tay paglaom pa. Nga unta, anaaman ang grasya sa Dios nga maoy mo sustain kanato, and we can still grow, we can still change, and we can still overcome. Yes, we are human, but as believers, we are not only human, we are a children of God. You know what? When someone think nga
tao ra jud siya. Ug unya wa na jud siya'y mahimo. Si Apostol Pablo dili gayud musugot ni ana nga klase ka panghuna-huna. Tungod kung basahon nimo ang Romans chapter 5, yes, gi-acknowledge gayud ni Paul ang ginatawag nato nga mga human weaknesses or mga tawhanong kaluyahon. He talks about our sufferings, he talks about our struggles, he talks about our trials as well. But he never uses weaknesses as a reason nga magpabilin diha sa kaluyahon or sa kakulangon sa atong pagkatao. When tao lang becomes our excuse, it no longer closer us to God. Ug mahimo na kining excuse nato to avoid responsibility and change. A responsibility to repent and to change our behavior. Yes, human as we are, kapuyon gayud kita. Magkamali gayud kita. Masipiyat yud ta. But my question is, does being human gives us an excuse to stop striving for what is right? Does being human excuse us from giving up, refusing to change, or not giving our best to God? Tungod ba kay tao raman ta, nagpasabot ba ka na nga magpabilin na lang ka didto? Pasabot ba ni ana nga magpabilin na lang ka kung unsa ka karon? Tungod ba kay mauna ang imuhang gidak-an nga klase ka pamilya, klase ka kinabuhi, magpabiling na lang pud ba ka diha? To answer this question, atong tan-awon o i-discover ang gitudlo ni Apostle Paul diha sa Romans chapter 5 verses 1 to 5. Kung giunsa kita sa Dios paglig-on bisan pa sa atong mga kakulangon o kahuyang sa kinabuhi. Open your Bible with me in Romans chapter 5 verses 1 to 5. Romans chapter 5 verses 1 to 5 ug ato kini nga basahon from the New American Standard Bible. The word of the Lord says, "Therefore, having been justified by faith, we have peace with God through our Lord Jesus Christ, through whom we have also obtained our introduction by faith into His grace in which we stand. And we celebrate in hope of the glory of God. And not only this, but we also celebrate in our tribulation, knowing that tribulation brings about perseverance, and perseverance proven character, and proven character hope, and hope does not disappoint, because the love of God has been poured out within our heart through the Holy Spirit who has given to us." May the good Lord bless the reading of His Word. Kining book of Romans, gisulat kini ni Apostle Paul ngadto sa mga Kristohanon nga naa sa Rome. Kini nga masimbahan na ay mga Jewish o Gentile believers. Ang rason nga nung gisulatan ni Apostle Paul kini nga mga Kristohanon aron ma-explain tarong ni Pablo kung unsa kining gospel. Nga ang kaluwasan, grasya ra kini sa Dios pinaagi sa pagtuo diha kang Kristo. Diha sa Romans chapter 1 to 3, giklaro gayud ni Apostle Paul that all people, mapa-Jewish man or Gentiles, are sinners and fall short of the glory of God. Wala gayoy makaklaim nga righteous siya, nga matarong siya pinaagi sa iyahang nahimo. Then in Romans chapter 4, gihimong example ni Paul si Abraham, showing that he was justified by faith, not by works or by the obedience of the law. Mao nang pag-abot diha sa chapter 5, si Paul wala na mag-explain paunsa kita mga luwas. Instead, he begin to explain kung unsa ang atong makuha human nga kita naluwas na.
Si Paul karon naga-describe na siya sa mga resulta o mga blessing that flows from that justification. Paul also is now shifting his focus to the benefits of being in Christ. Gusto ni Paul nga masabtan sa mga Kristohanon nga ang justification dili lang kini usa ka doktrina nga dapat nato mahibaluan. Apan usa kini ka realidad nga mo transform usab paunsa nato tan-awon or paunsa kita magkinabuhi nga Kristohanon nga aduna gihapoy paglaom. Let's look at now unsay mga benefits, mga benepisyo nga atong maangkon the moment we are justified before God by faith in Christ. Actually, there are many benefits. And gikan ni aning verses 1 to 5, there are actually 5 benefits nga atong maklaim. But for the sake of our discussion, muhatag lang kog tulo. And the first one is, we have peace and continuing relationship with God. Mao kining una nga benepisyo nga atong maangkon. In Romans 5:1, usa kini ka turning point sa letter ni Apostle Paul ngadto sa mga taga Roma. Kaya nga naman, in the first 4 chapter, from chapter 1 to chapter 4, iya gayud giklaro diha nga ang tanang mga tao makakasala. No one can be justified by the works of the law. O pinaagi kang Kristo, God declares us righteous by the grace through faith. Pag-abot diha sa chapter 5, verses 1, ang isyu bahin sa kaluwasan, kung paunsa kita makabaton og kaluwasan, settled na. Wala na si Paul naghisgot diha paunsa na kita mga luwas, paunsa kita makabaton og kaluwasan. Now ang pangutana karon, unsa nga klase ka relasyon ang naa sa atoa ngadto sa Dios? Mao nang ang Romans chapter 5:1 nagsugod kini sa word nga therefore. Mao kini ang word nga nag-connect sa tanang gipangsulti ni Paul gikan sa chapter 1 hangtod sa chapter 4. Diri sa chapter 5, si Paul wala na siya karon nagahatag og command nga atong tumanon, wala na siya nagahisgot bahin sa kaluwasan, apan karon siya nagasulti na sa mga resulta og mga benepisyo nga atong ma-enjoy og usa niini mao ang atong kalinaw og padayon nga relasyon ngadto sa Dios. Surprisingly, there are 2 kinds of peace nga gina-offer sa Dios kanato. Duha. Una, mao kining peace with God and the peace of God. Now, unsa may kalahian aning duha? Let's talk first about peace with God. The Bible says in Romans chapter 5 verse 1, therefore, having been justified by faith, we have peace with God and through our Lord Jesus Christ. Sa dihang si Paul naghisgot about peace with God, ang kalinaw nga buot ipasabot ni Pablo dire, mao kining kalinaw tali sa tawo ug sa Dios. Peace with God means the war between us and God is over. Kay nga naman, tungod sa sala, nahimulag kita sa Dios. Apan pinaagi kang Kristo sa iyang kamatayon ug sa iyang pagkabanhaw, nasiguli kita sa Dios. We are now forgiven, we are now accepted, and now we belong to Him. Si Pablo nagapahinumdum pod kanato nga kining kalinaw nato ngadto sa Dios can only be found in Christ. Dili nimo kini kinahanglan nga mahimo kang religious or maghimo kag mga maayong butang para maangkon lang nimo ang kalinaw sa Dios. It is not something we can earn by following rules. The peace with God and a lasting relationship with Him, dili kini mo base sa atong mga performance, kundi nakaangkla kini didto kang Kristo. Now here comes the peace of God. Peace with God, ug mao kining peace of God. Ingon pa diya sa Philippians 4:7.
says here, and the peace of God, which surpasses all comprehension, will guard your hearts and your mind in Christ. Normally, when people face problems, they feel worried, afraid, or stressed. But God's peace is different. Even when life is hard, a believer can still feel steady and secure because they trust that God is in control. Meaning to say, kining kalinaw nga gikan sa Dios, wala kini nagabase sa kung unsa ang dagan sa atong panahon karon. It is not based on good news or comfortable situation, apan mao kini ang kalinaw nga iyang ginahatag sa sulod sa atong kasing-kasing. Nagapahinumdum pod kini kanato nga kung musalig kita sa Dios og itugyan nato kaniya ang tanan natong kabugaton sa kinabuhi, He will gives us a peace nga mahimo kitang kalmado bisan aduna gihapoy mga pagsulay sa kinabuhi. Maybe some of us have never truly experienced the peace of God nga gina-offer sa matag usa kanato. Perhaps some of us are tired of trying to do what is right, but still we fail, we struggle, ug ang sala kanunay nagapahinumdum kanato. Here is the beautiful truth that I would like you to take note. You cannot fully experience the peace of God unless you first have peace with God. Again, you cannot fully experience the peace of God unless you first have peace of God. Peace with God changes your position before God. The peace of God changes your conditions within your heart. One secure your eternity, the other sustain you daily. O kining kalinaw nga atong naangkon diha sa Dios, benepisyo nato kini tungod kang Kristo. Ikaduha nga benepisyo nga atong maangkon tungod kang Kristo, aduna kitay kalipay luyo sa kasakit. Human nga si Pablo naghisgot about sa kalinaw nga atong maangkon kung kita anaa kang Kristo. Si Pablo karon naghisgot na pod og another benefits og mao kining kalipay luyo sa tribulation. Now take note of the phrase we also celebrate in our tribulations. Kung imo ning basahon sa tawhanong pagbasa, murabag dili dindot paminawon. Kay ngano man, how can anyone celebrate nga naay suffering? How can we rejoice bisan aduna kitay mga trials? Paul sa kita magpabilin nga magmalipayon kung namatyan kitag hinigugmas sa kinabuhi. Now to understand this, we need to look at the Greek word nga gigamit ni Pablo diri. Ang gigamit ni Pablo nga Greek word diri sa celebrate is kaukometa, which means to boast, take pride, or rejoice. Apan wala kini nagpasabot na maglipay ta, mag-enjoy ta, or mo pretend ta nga nindot ang pagsulay sa kinabuhi. Apan nagpasabot kini nga maglipay ta tungod sa mga pagsulay na atong maagian, naay ginahimo ang atong buhi nga Dios sa atong kinabuhi. Now in the context of Romans chapter 5, the Greek word for tribulation is telepsis. Literally means pressure, squeezing, kanaburang nag-squeeze kag orange, nga mugawas jud ang duga, or crushing. Ginagamit ni siya to describe ang usa ka butang, something nga ginapress, sama sa grapes. Dili jud mugawas ng wine, kung dili nimo na pugaon og taman-taman. Ang mga pagsulay nga ginaatubang sa mga Kristohanon, dili kini masayang. Dili pod kini walay pulos, dili pod kini aksidente, tungod pinaagi sa pressure, suffering na ay bunga nga mugawas sa kinabuhi.
Sama sa grapes nga kung pug-on nimo, dili mo gawas ang wine. Ang kinabuhi usab sa Kristohanon, kung walay pressure, kung walay mga suffering, dili pud makita kung unsa kalalom ang imong pagtuo diha sa Dios. Ang tribulations makonsider kini siguro nga persecutions, rejection og mga kalisod. Sa atong panahon karon, tribulation can take many forms. Siguro problema sa trabaho, problema sa pamilya, problema sa kauban nimo sa opisina, financial struggles, broken relationship, mga kasakit, problema sa atong nasod, or emotional and spiritual battles. Ginapakita ni Pablo diri nga ang Dios mo gamit ni anang mga sufferings aron makaproduce og kalambuan og transformation sa atong kinabuhi. In other words, mga igsoon, tribulations are the training ground of the Christian's life. Mao kini ang mo-test sa faith sa usa ka tawo. Mao kini ang mo-strengthen sa iyaha nga perseverance padyod sa Ginoo, and it will refine our character. Buot pasabot ang tribulation dili lang kini nga murag walay pulos sa atong kinabuhi. Tribulation are not something to fear or avoid, but they are opportunities for God to work in us, to shape us into the people He wants us to be. That is why Apostle Paul encouraged us to celebrate in our tribulations. Why? Because God is actively at work in us, even in the very hardest of our moments sa atong kinabuhi. Now, kinsa man sa ato diri nagaampo nga Ginoo gamita kining tribulation aron maghimo pa jud kong mature. Who among us nga naay mga pag-ampo ni ana? Or, Lord, wag tanga na lang ni mga problema sa kong kinabuhi kay dili na jud ko kakaya. You know what? May mali ni ana mangayo kag tabang sa Ginoo ni gani si Jesus. Katong hapit na siya ilansang sa Ginoo ni ampo manggani sa Getsemani. But we must also remember that God often uses trials in order for us to grow. Ginagamit sa Dios usahay ang mga sufferings, ang mga trials aron maglambo ang atong pagkakristohanon. Kadaghanan kanato dili gayud ganahan og problema. Kinsa ganahan og problema diri? Dili gayud ganahan kita o pwede palang likayan nato ang problema, likayan na nato kini. Kung makabalo pa lang ta nga moabot na ang problema, mulikay na ta. Daghan kanato dili gusto og mga pagsulay, dili ta gusto og kalisod sa kinabuhi, ginalikayan nato ang mga butang nga makapalabad sa atong ulo, including na ang mga tawo nga usahay naa sa atong palibot. When someone is bothering us, our natural response is to avoid them. We distance ourselves ngadto kanila, nagahimo tagpader para lang dili sila makapenetrate sa atoa, and we begin to see them nga problema sila sa ato ang kinabuhi. But I remember what Peter Tanshi said. Ingon siya, don't say this person is bothering me. Instead, say that God is using this person to sanctify me. Ayaw gayud huna-huna ang kining tawhanan ni labad kayo ni sa akong ulo. Problema ray ginahatag ni ini sa akoa. Kung dili huna-huna ang ginagamit kining tawhana sa akong kinabuhi aron is sanctify ako sa Ginoo. When someone irritates you, challenges you, or misunderstands you, your first reaction is frustration. Normal lang na. But instead of focusing on how they are affecting your mood, hinoon pangutan-on nato atong kaugalingon, unsa kaya ginahimo sa Ginoo niini sa akong kinabuhi? Maybe God is teaching you to be patient. Maybe God is developing humility in you. Maybe God is strengthening your self-control.
And maybe God is stretching your ability to love like Christ. In our human perspective, ang mga trials, mga tribulation, mga problema kini, mga pagsulay kini nga nakabugat og nagkapalisod lang sa akong kinabuhi. But from God's perspective, it is very different. Iyang ginatugutan ang mga trials, mga tribulations to shape us and to conform us into the image of Christ. In our human view, trials feels like obstacles, but in God's view, they are opportunities to grow, to learn, and to become more like Jesus. That is why sa inyong mga prayer, don't just ask God nga wag tangon sa Dios ang imong mga pagsulay. Instead, pray to God that God will give you perseverance. Kusog nga maka-endure pa jud ka sa tanang mga trials. Character nga kung asa makita gihapon ang imong maayong pamatasan bisan luyo sa mga pagsulay ug paglaom nga kung asa saligan gihapon nato ang mga promesa sa Dios. As you pray to God for this, makita gayud nimo nga bisan naay mga hardships sa kinabuhi, ang Dios padayon gihapon sa pagpamuhat sa imong kinabuhi. Aron mahimo pa jud kang more stronger, more faithful, o mas dako pa jud ang imong paglaom ngadto sa Dios. Hinumdumi kanunay, there is a reason to rejoice in our sufferings, because they help us nga mahimo pa yung matured. Ikatulong benepisyo nga atong maangkon tungod kang Kristo mao kining ang pagpamuhat sa balaang espiritu sa ato ang kinabuhi. Ang balaang espiritu dili lang siya kumbaga usa ka doktrina nga atong ginatuuhan, but is also a God's active presence within us. Ang balaang espiritu nagapadayon kini nga nagapamuhat sa kinabuhi sa Kristohanon aron nga ang padayon nga gugma sa Dios ma-experience nato kini. Yes, kabalo kita nga ang Dios nahigugma sa iyahang mga anak. Apan ang balaang espiritu maoy nagapasinati niini sa ato ang kasing-kasing. Sa panahon nga duna kitay mga question, sa panahon nga maluya kita, panahon nga mawalaan kitag paglaom, ang balaang espiritu mo ay nagapahinumdum kanato nga ginahigugma kita sa Dios. So makita nato na ang balaang espiritu maoy naga-assure kanato sa gugma sa Dios. Maoy naga-strengthen kanato kung naa kitay mga sufferings, ug maoy naga-transform sa atong character ug naga-sustain kanato ngadto sa iyahang paglaom. This is one of the best benefits nga atong maangkon bilang mga anak sa Dios. Kung atong gihatag ang atong kinabuhi diha kang Kristo. Gi-emphasize gayud ni Apostle Paul nga ang gugma sa Dios dili lang kini usa ka idea or usa ka concept, apan ang gugma sa Dios tinuod kini mabati kini pinaagi sa paglihok sa balaang espiritu sa atong kinabuhi. Ma-experience kini sa kinabuhi sa usa ka Kristohanon bisan aduna pay mga dagkong pagsulay sa kinabuhi. Maunang bisan naay mga difficulties, ang paglaom nato diha kang Kristo mao'y nagahatag ka nato og assurance sa kalinaw sa kinabuhi. Diri sa Pilipinas, kabalo ko nga tanan kita familiar gayod sa ginatawag nato niining SSS, GSIS, Pag-ibig, kung pastor ka sa Alliance na ay ARP, no? Kini nga mga benepisyo nindot man ni kining SSS, GSIS, o mauban pa nga mga benefits. They are good benefits. Gina-offer kini sa atong government ngadto sa mga workers so that makatabang kini sa ilahang kaugmaon. We contribute to them during our working years so that makatabang kini
kung kita mo retire na ug motigulang na akitay pension nga makuha ug naa pa joy financial support. But notice something. Halos sa kining mga benefits nga gikan sa gobyerno nga ato ang ginahulog-hulugan, ma-fully enjoy ra nato kini kung mo retire na ta ug motigulang na ta. While we are still working, we note that they are exist, pero dili nato kini ma-experience. Muhulat sa kitag taas nga panahon, kusa nato maangkon kini. Diha kang Kristo, naapod kitay mga benefits. But these benefits are not delayed. Wala pod kini gi-reserve para sa atong kaugmaon, yet there is a future glory na nagahulat kanato. Yes, na eternal nga inheritance nga giandam ni Kristo sa matag usa kanato. But according sa Romans chapter 5 verse 1 to 5, kadaghanan niining mga benefits ug mga blessing ato na kining naangkon. We do not wait or we do not have to wait until retirement para lang ma-enjoy nato ang kalinaw nato ngadto sa Dios. We do not have to wait for heaven aron ma-experience nato ang kalinaw. We do not have to wait for the end of life para ma-receive nato ang assurance sa gugma sa Dios. Kung ikaw aduna nay relasyon sa Dios, ang imong paglaom dili gayud kini mawala. And all the benefits nga ihatag sa Dios, hinay-hinay na nato kining na-enjoy. Apan ko ang atong paglaom, ato kining giangkla sa mga butang niining kalibutan, sama sa success, health, comfort, or circumstances, dili madugay mawa ra jud na. Hinomdumi, life is unpredictable and human hope is fragile. That is why, if you have been justified because of the love of Christ, if you receive Him as Lord and Savior, ug nag-decide na jud ka nga dili na mo balik sa karaang kinabuhi, your life must now be shaped by the benefits nga ato rang maangkon diha kang Kristo. Nga pinaagi kang Kristo na dawat nimo ang kalinaw ngadto sa Dios. Nga bisan grabe ang tribulation sa imong kinabuhi, naagi hapon ang grasya sa Dios actively working for you. Magkinaon sa manang dagan sa kalibutan, girahan man ta dire, ang assurance nato sa gugma sa Dios magpabilin kini ug ma-experience nato kini pinaagi sa pagpamuhat sa balaang espiritu. So, declaring tao lang ako, or I am only human, should not be our final conclusion. Yes, we are human. Yes, we are weak. Pero dili unta diha kutob. Because in Christ you are justified. In Christ you are reconciled. And in Christ you are strengthened by the Spirit of God. Tao lang ako should not become our excuse nga magpabilin kitang pildis kinabuhi. Dili nato himuong excuse nga tao ra ko. Kay nga naman ginahimo nato nga pildi ta sa ato ang kinabuhi. Again, tao lang ako should not become our excuse nga magpabilin kitang pildi sa kinabuhi, nga magpabilin kitang mahadlokon og walay paglaom. Kay nga naman, tungod pinaagi kang Kristo, gihatag na ang tanan nimong gikinahanglan aron magpabilin nga ikaw lig-on sa imong pagtuo diha sa Dios. Hinumdumi wala ka na ginabuhi nga nag-inusara. Apan kauban nimo ang balaang espiritu ug ang grasya sa Dios nga maoy naga-sustain kanimo. Ngunang instead mo ingon ta nga tao lang ko, Hinuon, let just boldly declare that we are a children of God. And the blessing of joy and peace and the hope that belongs to His children are already at work in us. These are not just future promises, pero nagakahitabo na kini karon sa atong kinabuhi. I do not know exactly kung unsa ang imong ginagian karong simanaha. Wala ko kabalo kung unsa ang dagan sa imong pamilya.
unsa ang mga problema nga imong ginalukdo, or unsa ang mga pagsulay nga imong ginaagian karwa jud ko nakabalo ni ana. Pero maura jud ni akong nahibaluan, kung naa ka diha kang Kristo, kining mga benepisyo imuha kining maangkon. Kung naa ka diha kang Kristo, imuha kining maangkon, ug tungod kay tinuod kini nga mga benepisyo, magkinabuhi kita sa maong kamatuoran. Remember, when trials come, hinumdumi nga nagalambo ka. When weakness appears, remember the Spirit strengthen you. When fear whispers you, remember you have peace with God. When future feels uncertain, remember your hope is secure. When you feel alone and need of comfort, remember that the Holy Spirit is at work within you. Hinumdumi kanunay anak naka sa Dios, you are justified and sustained by God's love. So walk forward with confidence, stand firm in grace, rejoice in hope, persevere in every trials, ug ayaw kalimot, giluwas na ka sa Dios o gitawag usab ka sa Dios. Maayong buntag o God bless kaninyong tanan.